habang buhay. Payag ba kayo ng Marcos Forever? Pangalawa, tax. T, transparency. Nasaan ang transparency nang siya'y tinatanong kung siya'y nagpupulburon? Ang sagot, ha 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 ha. Yan ba ang dapat katatawanan? Bakit importante ang transparency? Dahil yan po ay karapatang pantao. Ang karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Sino ang tao na nasa tamang pag-iisip na nagnanais na magkagera? Yan ba ay isipan ng tamang isipin? Sino ang nais makipaggera sa pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig na pinakamalaking kasosyo rin natin sa kalakalan at sa pamumuhunan? Yan ba ay resulta ng tamang pag-iisip? Ang tanong, bangag ka ba? Kinakailangan namin ang sagot at hindi ang iyong katatawanan. Yan po ang ibig sabihin ng transparency. Accountability. Bakit bumalik ang mga cronies? Bakit sa kabila ng kahirapan ng magdang sambayanan, ang yumayaman ay yung mga cronies na naman ng mga Marcos? Bakit lantaran ang smuggling ng mga personalidad na kamag-anak at kaibigan ng mga nakaluklok sa pwesto? Bakit nangyayari yung sinabi ni SAS? At SAS, lilinawin ko lang, hindi lang MOOE ang walang resibo, ang kabuuang budget ng kongresista at senador walang resibo, hindi na MOOE. At ano naman ang ibig sabihin ng peace and security? Wala pong nagnanasa ng gera. Kaya nga pong panawagan natin, peace, not war. Pero pagdating po sa Pilipinas, na meron tayong longest reigning insurgency sa ayon sa Guinness Book of World Records, ang kinakailangan natin, kapayapaan na merong katarungan. Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa mga terorista? Bakit ka makikipag-usap sa mga bandido, sa mga namumulekta ng revolutionary pacts, sa mga pumapatay ng kapwa mahirap na Pilipino? Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa mga nagdurog na ng puwersa ng hukbong sanggatahan? Kaya yan po ang ibig sabihin na tunay na kapayapaan. Yan po ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Dahil lahat tayo kinakailangan maging maisog para sa transparency, accountability, peace, and security. Pag hindi po natin nakamit ito, ang lahat ng hirap ninyo bilang OFWs, baka po mabaliwala. Alam ko po kung gaano kahirap ang buhay ninyo. Dahil ako po, anak OFW. 12 anyos lang po ako nang umalis yung nanay ko para magtrabaho. Nagkita na lang kami. 17 anyos na ako muli. Alam ko po yung napakadaming gabi na hindi kayo makatulog dahil miss na miss nyo ang anak ninyo. Mabuti na nga ngayon, marami ng videos. Dati, long distance lamang. Limited po yun na ang tawag kapag may birthday at ito lamang. Dahil napakamahal ng overseas long distance call. Lahat po ng inyong hirap, yung inyong luha, yung inyong pawis, mababaliwala po yan. Dahil ang namumuno, wala sa sapat na pag-iisip at walang ginagawa sa gobyerno kung hindi magpasasa at magpasaya. Yan ba ang gusto ninyong gobyerno? Pero meron pong solusyon. Ang solusyon po, ang Korte Suprema na ang nagsabi. Ang soberenya, ang kapangyarihan, nasa kamay ng taong bayan.
Pag ayaw na ng sambayanan, o pwedeng sipain kahit sino man sa gobyerno. Ang tanong ko, mga OFW sa Hong Kong, ano ang husga ninyo kay Kuting? Kaya kailangan marinig niyo po ang boses niyo. Anong husga kay Kuting? Hindi po niya pwedeng sabihin na siya ay may termino dahil 2 beses na nating sinipa ang mga presidente hindi tumupad sa kanilang mga katungkulan. So ang aking huling tanong sa inyo, mga Pilipino sa Hong Kong, ang husga ay... Alam niyo po, hindi po madali itong hinihingi natin. Sa totoo lang po, wika nga ni Maharlika, gurgur is Orial. Isa-isa na po kaming ginurgur. 4 na ata ang disbarment ni Glenso. Ang dami ng intriga kay Dick Rodriguez. Si Harry Roque, linapa na sa social media. Mabuti na lang, makapal talaga ang apog. Si Lorraine Badoy, kinulong! At si Trixie Cruz Angeles, susunod na raw lalapain sa social media. Matatak pa tayo? Lalaban pa tayo? Yan po ang dahilan kung bakit nandito tayo. Dahil lahat tayo maisog, maninindigan para sa demokrasya at kalayaan. Mabuhay po ang mga Pilipino sa Hong Kong! Mabuhay po si Presidente Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay po si Inday Sara Duterte! Mabuhay po ang inang bayang Pilipinas! Ngayon po bilang pagtatapos, nais ko pong tawagin lahat ng aking kasama na nagtalumpati ngayong araw dito sa harapan. At nais ko pong tayo'y umawit ng isang kanta na ginamit natin nung minsan pinalayas natin ang Marcos Sr. Aawitin po natin muli ito dahil nananawagan tayo kung sila ay inulit ng kasaysayan ang sambayan ng Pilipino, uulitin din ang kasaysayan dahil ngayon sa Hong Kong naghusga na ang mga Pilipinong taga Hong Kong na ang husga ay yung aking mga kasama po, Tony Deep, meron po tayong lyrics at kantahin natin ang awit na napabagsak sa diktador. Ang awit na mapagbabagsak uli sa isang adiktador. Sang-ayon ba kayo? Baka naman hindi, huwag niyong awitin ito kung hindi kayo sang-ayon. Tapos na naman yung tanghalian, pwede na kayo umuwi. Sang-ayon ba kayo? Sir, ang ating music. Minsan, itong awitin ito nagpalayas sa diktador. Hari nawa ngayon magpapalayas sa isang adiktador. Music please. Pebbles, dito ka. Mag-interpretive dance ka dito. Interpretive dance, Pebbles.